Magandang gabi po, Luzon, Visayas, Mindanao, Worldwide Universe. Isa pang edisyon mga kaibigan ng programang Gabi ng Misteryo. Uy, ngayon nga pong gabing ito, pag-usapan po natin ng mga dapat nating gawin sa mga panahon ito na marami po mga nagkakasakit. Ano po? Marami ang imbalance ang enerhiya sa katawan. Ano ha? At yung iba naman ay na-overwhelm ng enerhiya sa paligid. Especially pag very negative yung mga energies na sumasala sa labat sa paligid po natin. Ngayon po gabi ito mga kaibigan, itatry po namin na i-share sa inyo yung mga pamaraan kung ano nga bang dapat na gawin para ma-neutralize yung mga negative energies sa ating kapaligiran. And of course, sa ating sarili, ang sabi nga ni Dr. Joe, self-care muna. Ayan, no, di ba? Kailangan din naman tayong tingnan ng ating sarili. Baka naman masyado na tayong masipag. Tulad namin ni Brother Jay na hindi na natutulog sa gabi. Kaya kapag sa umaga, naku po, wala na. One power, apaw. And let's welcome ang ating mga kasamahan ngayon po gabing ito mga kaibigan. Uy, nagbabalik sa ating program sa Gabi ng Misteryo. Ilang beses ko na inibitahan itong si Miss H na bumalik ng live. Miss H, magandang gabi sa iyo. Welcome back sa ating program, Gabi ng Misteryo. Hello po, Sir Ray. At maraming salamat po ulit sa pag-invite nyo sa akin. At nakabalik uli ako. Oo nga, how are you? Okay naman po. Masyado kang abala ngayon, ha? Hindi naman po. Kaya lang recently, medyo kailangan lang natin magkaroon ng self-care, me time. Kailangan Kasi these days, medyo iba ang energetic flow ng mundo natin. So, kailangan nating mag-ingat. Kaliwat kanan kasi yung surge ng energies. Yes, ano, influx. Influx ng energies, especially yung galing sa ating haring araw. Akala ho ninyo, yung inilalabas, ibinubugan ng haring araw na solar flare o CME, wala epekto sa atin. Naku, matindi ho yan. So far, sa ngayon, Miss H, ano yung ginagawa mong, siguro initially, ano yung ginagawa mong hakbang kapag ganito na matindi yung energy sa paligid? Kailangan po nating pakinggan yung katawan natin. Kasi syempre, iba-iba pa rin po tayo ng energetic flow yung sa katawan po natin. Yes. For the past few weeks, napansin ko na nag-iba rin po yung ginagawa kong cleansing and clearing tsaka balancing ko sa katawan ko. Kasi since malakas yung pasok ng enerhiya galing sa araw, so I'm more of nararamdaman ko yung vibration niya. So yung ginagawa ko is more on hand healing na ako ngayon talaga. On top of doon pa sa mga ginagawa kong mga rituals. Pero recently, napansin ko na mas tumaas yung vibration ng yung katawan natin and especially yung sa kamay natin. So, ito na yung time para we can use our hands, our palm to heal ourselves. Kasi nagkaroon na ng connection talaga yung araw, yung mga flares and all. So, if we can use our body, ito na mismo, tayo na mismo yung mag-cleanse sa sarili natin. Yes. More than dun sa mga ginagamit pa natin, mga sage, mga tools. Ayan, pero tayo talaga yung powerful na cleanser. Totoo yan. Saka tayo rin yung powerful na energy balancer. Yung binabalance natin, yung mga chakras natin. Kaya pala na timing ngayong mga panahon nito yung mga na marunong mag-Reiki healing. Oo. Saka yung ibang klase kasi ng healing methodology yan. Iba naman ay pranic healing. Yung po-project ng prana. Pero recently po, talagang very useful talaga yung energy healing. Whatever the modality, basta yung pinaka-intention natin is to heal our energy. Kasi coming from the sun, energy po siya. So we have to access to that energy. Saka yung mga kinakain natin, dapat hinihil din natin yun. Baka merong ibang nangyari. Merong ibang pumasok na enerhiya. Yes. Nako.
Alright, initial lang ho yan na tip mula kay Miss H. Ano, And also, let's welcome ang ating kasama sa Spiritual Guide Philippines. Wala iba kundi po si Brother J. Brother J, kumusta ka na? Okay ka na ba? Namaste everyone. Namaste, Brother J. Yes, namaste. Yun, okay naman na ako ngayon. Naka-recover na ako sa matinding healing na binibigay sa atin ng universe. Ayan, no. Abay, for the past many days. Many days. Matindi yung... almost 1 week na hindi ako makatayo diba? eh. Grabe naman, no. Talaga yung grabe na yung lagnat ko sayo na siyang bumaba. Sabi ko, Lord, kayo na pong bahala sa akin. Yun. So, ngayon, okay na ako ngayon at unti-unti na bumabalik yung lakas ko ngayon. Under recovery ka pa. Yes, yeah. Siguro kanya din yung ibang mga kababayan natin, hindi lang tayo nakaka-experience ito. Although tayo, very sensitive tayo sa energy. So, mas mas delikado tayo sa bigwas ng enerhiya. So far, initially, ano yung ginawa mo, Brother J? Sa akin, nagme-meditate ako lagi eh. Walang oras talaga na hindi ako nagme-meditate. Kahit pa yung time na talagang nasa matas na stage yung lagnat ko, nagme-meditate pa rin talaga ako. Humihingi ako ng gabay sa universe na bigyan ako ng lakas para malagpasan ko ito. Alam ko na mayroon upgrade na nangyayari. Aware ako doon. And then aware din ako na mayroon nangyayari sa solar planets natin, sa planet natin, na nagkakaroon talaga ng mga DNA upgrades. At ito'y nare-receive. Kaya tinamaan talaga dito, mostly mga sensitive, mga empath. So, yun ang nangyari sa akin. Halos umalis ako sa katawan ko eh. Pero bumalik ka naman. Bumalik, yes. Mahirap yung umalis na forever na. Actually, marami kasi ngayon, no? Talagang forever na umaalis ng katawan. Kung mapapansin natin ngayon, no? Ang dami. Hindi lang mga ordinaryong tao, pati mga kilalang tao ang umaalis ngayon. Kasi nga, dahil nga meron sigurong purging sa nangyari o nagkakaroon ng split 3D to 5th dimensions. Correct. So, hindi nakakasabay. Yes. So, nagkakaroon ng hatakan at napupunit yung parang auric field nila. Kaya yung iba nawawala na. O mismong oras na rin talaga nila siguro. Oo, kasi ang nangyari message, no? Dahil sa nasa era tayo ng naghahati na yung 3D sa 5D. Yes po. So, naghahatakan yan. So, it's either mag-stay ka sa 3D o kaya mag-ascend ka sa 5D. Yes. So, ano ang iyong advice para kahit paano makasabay tayo sa ganitong ascension process? Well, ang kailangan po natin is kilalanin po natin yung sarili natin. And we have to put a very, very, very strong boundary na ngayon. You have to say no if it is needed. Kasi usually, yan ang nagiging problema eh. Sa energetic cleansing po natin, para lang din yung bahay, bakit ka magpapapasok ng magnanakaw kung alam mo magnanakaw? Oo nga naman. Similarly, yung katawan natin is bahay Actually, natin. logic lang yun eh. Diba? Common sense. So, bakit nyo papapasukin yung alam nyo namang tao na hindi maganda sa kalusugan nyo na lang or sa energy nyo? So, yun yung pinaka-basic. Kasi no matter how much we cleanse, we heal ourselves, pero kung ini-expose mo yung sarili mo sa ganitong environment, useless pa din siya. Ikaw rin yung nag-open sa kanila na pumasok sa iyo. Exactly. So po, yung ascension naman po natin, again, it all boils down to ourselves. Kasi wala namang ibang talagang makakatulong sa atin kundi sarili lang natin. And yes, makakatulong ang medisina, makakatulong talaga yan. Pero ang importante is, alam natin yung sarili natin. Kilala natin yung sarili natin. Kasi kagaya ko din, sabay din kaming na ER din ako. Wow! Yes. Talaga? Pero nag 200/110 yung dugo Dahil sa BP mo? Opo. Wow. Tapos medyo pumitik lang ng panic, pero sabi ko, sige, punta na ako ng ER. Kasi iba pa rin yung meron tayong medical assistance. Yun naman yung lagi nating sinasabi. Na you have to follow your intuition. So, I ran all the tests. Clear lahat siya. Negative naman? Negative. Normal? Normal. Saan galing yung... That's the point po. Ganun kalakas yung energy na pumapasok talaga yun. sa atin.
Actually, I remember last Wednesday ako rin. Wednesday din po kami. Magko-collapse na rin ako kasi yung aking heart rate ay bagsak. Bagsak naman po. Para ba akong lantanggulan na hindi makagulapay, ano ha? Kaya wala ako nung Wednesday, ano ho? Pasensya na ho. Ayan, pero kahit paano nakabawi naman. Actually, sa totoo lang ha, ito, believe talaga ako dun sa clinic ni Ma'am Jo, ano ha? Abay, napasugod talaga ako doon. Ma'am Jo, masyadong mabagsak yung aking enerhiya. Ha? Abay, sabi, punta ka rito. Dadagdagan natin yung EMF mo. Abay, yung EMF na around 30 lang. 30 plus. Tapos ang heart rate mo yung mga nasa naglalaro ng less than 50, mga 48, 49, mga ganon. Kasi dapat ang normal na heart rate natin, lalo na kapag tayo gising, nasa 60 plus yan eh. Kapag bumagsak yun ng mga 40, naku po, baka bigla kang bumagsak. bigla kang mag-collapse. Ano? So yun, maganda yung mga ginawa dun sa Auhay Clinic ni na Dr. Joe. Especially nadudoon yung BEES, yung BEES. Yung body energy synchronicity yun. Ha? Ano bang, basta BEES, kay kay Engineer Orihuela. Maganda yon, ano ha. So kung kayo may mga ganyan mga problema na hindi may paliwanag ng medisina, punta lang kayo doon. Diyan yan sa may Cityland Herrera Tower sa unit 1415. Tapos iakyat ka pa doon sa taas sa unit 1616. Oh. Ayan. So yun, yung ginawa mo, Brother Jay, na nag-meditate ka, paano yung ginawa mo to re-energize? May nag-aabot ng kape rito ah. Parang ayan oh. Bumabaha. Wow. Salamat po. Salamat po sa ating mga sponsor. Yung ating ninang, si Ninang Marie Chris. Ayan. So, yan ho mga kaibigan. So, ano yung ginawa mo, Brother Jay? Marami din akong ginawa kasi na, ayun nga, nag-meditate din ako. Ay, yung mga natutunan ko rin ngayon, tama yung sinabi ni Sister Hercel na yung boundaries na kahit pa kilala mo siya, kung talagang hindi na kayo nagre-resonate sa isa't isa, kailangan na talagang umiwas. Kasi nga, hindi na nagmamatch yung mga frequency, yung energy nyo dalawa. So, huwag kayong matatakot na gawin yun kasi ayun yung mga katulong din sa atin. Kasi nga, yung mga energy natin, kasi kailangan natin irespeto o mahalin yung ating energy. Dahil napaka-importante nito sa atin. Ayan. Alright, so let's welcome yung iba natin mga panauhin ngayong gabing ito, mga kaibigan. Welcome back kay Miss Marie Chris ng Voiceless Whispers. Miss Marie Chris, magandang gabi sa iyo. Yes, good evening. Paki-on yung yung mikropono. Ayan. Go ahead. Yes, good evening Good sa lahat evening. ng mga taga-pakinig, sa mga nakatutok sa Gabi ng Misteryo, at sa mga nakatikim ng Starbucks drinks natin ngayon. Wow. At bago ang Sige lahat, lang. batiin ko na lang din pala ang aking mga besties sa Headway MOA. Uy! Si Kumusta na po kayo dyan sa Headway? Sister Tere at the best hairdresser in town, Kirei Hoxon. Hello! Yun. Good evening. Welcome sa ating program, Gabi ng Misteryo. One time kayo naman nandito. Yes, sana. Mag-share kayo ng inyong mga experiences. So far, pinag-usapan natin, Miss Marie Chris, yung ginagawa natin to cleanse yung ating lugar, cleansing, energy, balancing, and healing. As an animal communicator, ano yung ginagawa mo? Sa akin, very important yung energetic hygiene. Kasi when I talk to animals, I also share my energy with them. And they also share their energy with me. So pag pangit yung mood ko, hindi ako grounded, or my space is cluttered, pangit din yung resonance. So parang yung signal namin ng conversation between the two of us, choppy. Parang nagsastatic, ganun.
So, kailangan, ang ginagawa ko, before all of that, no, nag-meditate muna ako. So, weekly, I do chakra balancing on myself. Okay. Tapos, before any session, I do meditation and grounding para makapag-release ng mga excess energy that I don't need dun sa conversation ko. And then, I also cleanse my space, no? Nagsasmudge ako by sage or sage spray kung hindi ko feel yung smoke at that time. Pag ganun ba, umuokay na? Yes, oo. Actually, mararamdaman mo yun eh. Parang even yung parang tightness sa chest mo Lumuluwag. before, oo. Mararamdaman mo na parang you can Sensor breathe natin yun, no? Yung sa deeply. Yes, dibdib actually, na yun. oo. Nararamdaman natin. Yes, parang yan ang pinakamalaking, ano ba yun, sensor, gauge, yan. Kung mabigat sa dibdib mo at tight, ibig sabihin it's not good. You need to do some clearing. Gaano katagal yun? Mabilis lang, siguro mga 5 to 10 minutes. Before you do your readings? Yes, pero that's just for the space. Yung preparation mo as a person, physically, that has to be done every day and also weekly. Kumbaga, ikaw mismo, you have to maintain the proper energetic level. Ayan. Ikaw ba, Miss H, ganun din ba? Ano bang ginagawa mo to clear yung space mo? Yung sa space po, same din po kay Miss Marie Chris. And I do smudging. Pero yun nga, may mga times na ayoko rin ng smoke, yung amoy ng usok. So meron po akong cleansing spray. Wala ka naman yung asthma. Wala naman po. Pero may spray po kasi akong ginagamit. Okay. And nagka-clap Smokeless yun? Opo, spray. Okay. Tapos nagka-clap ako ng hands. Naglalagay ako ng... Actually, meron din akong ganun yung spray ng... ako may spray ng Palo Santo. Opo, parang ganun nga Mga po. ganun. Ayan. Oo. Parang niliquify nila yung naging liquid yung... May times kasi na ayoko ng amoy ng usok. Oo, tama naman. So, merong alternative. Kasi kailangan din talaga yung 4 elements na sa cleansing na kasama po natin. Ayan. So, gaano naman katagal yung ginagawa mong yun? Depende po sa bigat ng energy. Ganun din. Opo. So, more or less, ano yung pinakamatinding matagal mong ritual na ginawa bago muna clear yung space? Parang half a day. Kasi ginamit ko po lahat yung... Wow! Kasi pag may mabigat po talagang energy ng client, I have to cleanse not only me, my space, buong bahay. Talaga yung kailangan ko sa bagay, kung pupunta ka sa mga lugar na talaga matindi yung energy, Opo. Aabutin ka talaga ng isang araw. Yes, kasi yung clearing po noon, since we are energy, naipapasa rin kasi natin yung fragment ng energy ng isang kliyente natin sa mga susunod. Totoo yan. So we have to cut it, talagang as in we have to cut. So it may take some time, pero ano ba naman yun, kesa naman maipasa mo yung hindi dapat. Oo nga. Actually, nandudun ka na nga, so lubusin mo na, di ba? Ganun po. Ayan. Hindi half-baked yung gagawin mo ritual. Yes. May maidagdag lang din pala ako doon, no? So, if, halimbawa, para sa mga listeners natin na, for example, masahista, no? Masahista is also sharing energy with their clients. Yes, kasi, body contact yan, technically. Your hands are, may touch, contacting dun sa client, no? I would highly suggest forming a crystal grid dun sa area kung saan sila nagmamasahe. So, the crystal grid can be siguro kahit 4 squares lang, no? Yung 4 corners of the room can have crystals, no? Pwedeng obsidian, pwedeng selenite, pwedeng tourmaline, ganon. Or amethyst, di ba? To promote relaxation. Pwedeng GD Crystal. Pwedeng GD Crystal, correct. Gamit ko lagi yan. Gano'n, di ba? Yes. Ganda ng segue, no? Yes, Ayan. Alright. Si Brother Elias. Magandang gabi sa Brother Elias. Kumusta ka na? Welcome back po. Salamat po, Brother Ray. Yan. Ano naman ang iyong ginagawa? Ikaw, nagpupunta ka sa mga bahay na matitindi yung mga enerhiya. Ano yung bago ka pala pumasok ng bahay na na-sense mo na ang bigat-bigat naman energy dito, anong ginagawa mo? Bukod sa ginagawa naman na talaga yung mga cleansing, pero kung kailangan na maglabas ka pa ng insenso, so normally, bukod sa grounding, mag-imitate tayo ng white light. Kasi meron talagang bahay na pagpasok mo, parang di ka agad makahinga. May ganung bahay. Parang ka nasasakal. Oo, parang sabi ko, ba't di ako parang ka nasusuka. Di ako makahinga dito sa bahay nyo. Sabi ko, something dito. Dito pa lang bago pa lang pumasok ng bahay. So, siyempre, kailangan kung may entity, alamin natin kung entity, kung kaluluwa yun. So,
tutulungan natin sila. So, unti-unti parang magkakaroon tayo ng daan. So, white light, inimitate ko yung white light. Tapos, siyempre, nag-invoke tayo ng mga spirit, mga guardian. Sandali, paano yung visualization mo ng white light? Ibabagsak mo yung white light dun sa bahay? Hindi, sa akin muna. Sa'yo muna. Sa akin. Babalutin mo na sarili mo Sa ng akin white muna. light. White light. Then Tapos, after that? pagpasok ko, medyo parang nakakahinga ako. Kasi ang bigat ang bigat ng area. Meron talagang bahay na gano'n na ang bigat. So, sabi ko, bago ko pumasok, hindi ako makahinga. So, kailangan ko siyang gawin. Alam ko merong entity o anong klaseng spirit. Pero ako inaalam ko na agad ng kalaban ko kung anong klase, entity, kaluluwa, ano. Tapos pagkatapos, makakapasok na ako. Meron akong dalang tubig, pero may salt. Holy water? Ay, tubig lang siya na may salt. May salt. Actually, holy water may salt yun. Lalagyan. Pero may ritual kasi yun para maging holy water. So may mga dasal na ginawa tayo. So igagano natin do sa area. Hindi naman natin sila i-harm, kailangan lang tayo makapasok. Kasi meron talagang ayaw magpapasok. May mga elemento na ayaw talaga niya magpapasok o ayaw, yun yung mga dark. Oo. Pero yung salt, no? Anti-dark elementals yan. Yung salt. Pwede sila matunaw dun Oo. May, siya para silang napapasok. Parang acid pag tumama sa katawan nila yung Kaya sabi ko, acid. kahit yung asin lang, wag tayong basta-basta magbabato. Kasi masasaktan natin yung mga hindi nakikita. Kahit na good. Nasasaktan ba pati yung good ng asin? Kasi acid yun. Miss H, na encounter mo ba yun? Meron po akong isang kliyente before. Ang nangyari po, nagkaroon siya ng parang sunog na butil-butil. Yung client? Yung client. Tapos Dahil? sinabi ko sa kanya, nagtapon ka basta-basta, nagtapon siya ng asin, nagsaboy siya ng asin doon sa puno na may mga duwende. So sabi ko, even the cleansing, you have to be very careful kasi intentional lahat yan So kung galit ka, tas sinaboy mo yung asin, depende pa sa way mo ng pagsasaboy, parang pinaramdam sa kanya yung pain. So damay lahat? Yes po. Napaso din siya. Positive and negative elementals, damay lahat. And even with the I don't know with other practice, but in my practice po, depende sa kini-cleanse kong bahay, kung gusto ng bahay ng frankincense or yung palo santo or sage, depende po talaga. Kaya hindi natin basta-basta sila ginagamit sa mga bahay kasi just like us, may mga taong asthmatic na hindi pwede ng ganito. So we have to sense the house. Hindi yung tira lang tayo ng tira na magki-cleanse ako. Hindi. We have to listen to the house. Yun po yung, for me, yun yung proper way of cleansing. Baka meron ng mga kaibigan, mga elemento dyan, madamay pa sila, bigla sila mag-evacuate. Nagbibigay sila ng swerte sa bigla ka na lang minalas. Ganun. So, Brother Elias. Meron isang pagkakataon, meron dong babae na sinapian ng duwende. Sabi niya, ayaw niya umalis. Sabi ko, alam ko kung saan ka nakatira, mamimili ka. Etong asin, ilalagay ko dun sa bahay mo o bibitawan mo yan. So, binitawan niya kasi pupunta na ako dun sa puno So, tama yung sinabi ni Miss, ayaw nila, even yung salt lang. Talaga, oo. Si Brother J, ano naman ang yung experience dito? Ako kasi pag nag-cleansing ako, ang unang target ko dyan is yung tao. Yung kung sino yung nakatira doon. Magko-counseling muna ako. Siya maliliguan mo na asin. Hindi. Paliliguan ko sila ng wisdom. Totoo yun, di ba? Pag hindi maganda yung yung pakiramdam mo, sabi nila maligo. Salt bath. May ganun. Oo. So yun nga, ginagawa ko. Sisharan ko muna ng wisdom yung mga nakatira doon. Kasi minsan, sa tao nanggagaling yung energy na yun Okay. Sila minsan yung nag-open na kung sa madaling salita is sa bahay na yun, karamihan doon is walang love. So kaya mabigat yung bahay, wala yung relationship, yung pagsasama na maayos. For example, may bahay nga sila pero kanya-kanya naman sila ng mga pinagagawa, wala silang connection sa bawat isa. Magsasama lang sila kung meron happenings, yung ganun lang. So, yun, doon ako magko-counseling sa kanila na kailangan nilang i-reunite yung love energy para pumasok din ito doon sa bahay, tsaka tayo mag-cleansing. Ayun. So, mapapalakas natin yun. Yes, opo. Dapat. Kailangan malakas yun. Dapat hindi nag-aaway-away. Yes.
idaan na lang sa mapayapang usapan. Yes, ganun din ang bansang Pilipinas. Ganyan din ang Kailangan bansang love na love. Pilipinas. Correct. Kasi ang Yes. Pilipinas ay isang buong bahay. Yes. Na kapag nag-aaway-away, delikado yung mga kababayan natin. Mismo. Ayan. Kaya magandang wisdom yun, Brother Jen. Pero of course, sa self-care muna tayo. Dapat muna nating isa-isip at gawin yung lahat ng mga pamaraan na tayo'y nasa tip-top shape. So, ano ang ginagawa mo, Brother Elias, para masigla-masigla ka na nasasabak sa spiritual duty mo? Magme-meditate tayo kasi doon sa meditation, napapalakas natin yung ating auric field. Okay. Napapalakas natin yung energy natin. Alam natin na hindi basta yung sa pagka-cleanse, tama yung sabi ni sister na na pwede tayong ma-absorb, pwede tayong maka-absorb, pwede tayong masaktan din. So kailangan ako kasi bukod dun sa meditation, may mga gumagamit pa rin ako ng mga Latin, like Nakakatulong naman yun. na Saint Benedict, yan, mga meditation kay Saint Michael. So pagka ginagawa ko siya bago ko pumunta dun sa client, parang feeling ko kumakapal yung pakiramdam ko sa paligid ko. So nararamdaman mo lumalakas ka. Nagkakaroon ng parang may something na Nakakapit sa iyo. Yun yung parang kumakapal yung aura mo. Nag-i-invoke ka rin ba ng mga divine beings, angelic beings? Opo. Oo. Kasi isa sa mga nagpakita sa akin yung anghel na kulay white, name siya sa akin ng pangalan niya. Tapos mula nun, pag mayroon akong kasamang tao, nakikita nila may puti na nakatayo dun sa, yun ang una kong tinatag. Nagbigay siya sa akin ng pangalan eh. Huwag mo na sasabihin. Opo. Kayo na lang nakakaalam nun. Ayan, salamat, Brother Elias. Ikaw, Miss Maricris, ano yung mga ginagawa mo to protect yourself? And of course, alam mo kapag may problema sa paligid o sa pupuntahan mo, ano yung ginagawa mo to mapalakas yung shield mo? First and foremost, kapag alam nyong pupunta kayo sa isang bagong lugar na hindi nyo pa napuntahan dati, or pupunta kayo sa mataong lugar. Kahit yung mataong lugar. Workshop, mga ganyan, mga shows, 'di ba? Yung may mga auto show 'yan, mga ganyan, pupunta kayo maraming tao, right? Oo. Bago kayo pumunta sa mga ganung lugar, number 1 diyan is make sure na enough yung sleep nyo. Enough yung hydration nyo. Bakit? Kasi kapag nakasalamuha kayo ng tao, bumababa din yung electromagnetic field nyo or yung aura nyo. Yes. Because you're sharing it with a lot of people. So dapat, bago kayo pumunta, may preparation na kayo. Hindi lang mental, pati physical yung preparation. And spiritual. Yes. And the spiritual part is, hopefully, mag-meditate kayo beforehand, mag-visualize kayo that you have a protective bubble. Pero itong bubble na to will let in the positive energy and keep out the negative energy. Yung negative na hindi mo kailangan, hindi makakapasok dun sa field mo. But you let in the good ones. Kasi there are still some good people sharing very positive auric energy with you. So dapat, tanggapin mo yon, di ba? And then when you go home, dapat mag-etheric shower kayo. Meaning, pagpasok nyo, bago kayo pumasok ng pintuan, imagine nyo na may shower dun sa may tapat ng door nyo, yung entrance mismo ng pintuan. Imagination, hindi ka maglalagay ng shower. Hindi, kung Imagination bahain lang kayo, di ba? Paano mapoprotect yung bahay? Imagination lang yan. Yes. Visualize. Visualize na meron kayong rainbow colored shower. So parang tubig na, rainbow yung kulay. So dadaan ka doon and all of the negative energy na unintended na nasagap mo will be removed from your field. Bago ka pumasok ng bahay. Yes. So, gusto mo ba pagpasok mo tsaka ka palang maliligo, di ba? Get rid of the dirt first. Oo nga. Pero ibang ginagawa, bago pumasok ng bahay, nag-uugas muna ng kamay sa may gripo sa labas. Kung may dirty kitchen kayo, di ba? Oo. Parang hinuhugasan mo yung mga negative energies. At saka maganda dirt. rin gawin yon. Even if hindi lang for
energetic purposes, no? Pagpasok mo ng bahay, maghugas ng kamay, di ba? That is also protection from viruses and bacteria and illnesses. Ayan. Salamat, Miss Marquez. Miss H, ikaw naman, so far, ano yung pinakamatinding na encounter mo na talagang hirap kang i-cleanse yung area sa matinding energies? So far, wala naman po. Wala ganun. naman. Kasi bago po talaga ako mag-cleansing, I have to make sure na prior pa with that, nagsisend na ako ng healing light doon sa i-cleanse kong lugar. Kapunta ka pa lang. Yes. And dagdagan mo po yung sasabihin ni Miss Maricris. Ito, talagang recently tinuturo ko na din to, yung energetic shield and protection natin. Bago umalis, magdodraw tayo ng number 8 sa katawan natin. Number 8. Eight. Why number 8? As above, so below. So we are asking for protection from ganon, the divine. Ganon. So sa katawan natin. Oh. So yung pinakagitna ng 8 dito dapat sa tiyan natin. Solar plexus. Yes. 8 times din. 8 times din. na magdodraw ka Yes. ng number 8. Number 8. Tapos, Visually, Hindi, ito po mentally. Ito po talaga. Dinodraw natin. Ito. Opo, kamay natin, dinodraw natin. 8, number 8. Yeah. Ocho. Bali 3 steps po yun. Yung pangalawang step, pa-X naman. So, in-X natin, ibig sabihin, pinoprotect natin. Uy, yung magandang heart natin. parang Zumba na yun Yeah. Pero hindi nila alam na meron pala talagang meron energetic. talaga gano'n, no? Siguro yun talaga purpose ng Zumba, no? Yung mga kumikinti tapos saka gumaganong gano'n. Di nila alam, no? Protective shield pala. Tapos yung sumunod po yung ganun pa-X naman. Nagkaroon tuloy ako na idea. Ayan ha. Oy, shout out sa mga nakatutok sa ating gabi na misteryo. Akala nyo katatakutan pinag-usapan namin. Hindi ho. Educational po tayo. And of course, para makatulong sa ating lahat na maging maganda yung ating buhay, yung maganda ng ating kalusugan, kasi ngayon uso ho ngayon. Pero sandali lang, ito'y tatanong ko sa inyo. Kapag mayroon kayong kakilala na may sakit at mahirap na puntahan yung lugar, let's say malayo, ano yung ginagawa ninyo? Distant, ikaw, Brother Elias? Yung Reiki, importante. Distance healing yun. Apo. Yung ginagawa mo? Yung pangatlong symbol. So mayroon kang dinodraw na symbol ng Reiki, then pinapadala mo dun sa tao. Transfer natin doon sa tao. Kaya normally kinukuha ko yung name, tapos yung kung saan nakatira. Kaya address natin. So kailangan mo bang hingin muna ang kanyang permission? Oo, kasi sila yung hindi mapupuntahan. Like yung taga Mindanao, may tumawag sa akin, may mga out of yung talagang hindi mapupuntahan. So ginagamit natin sa visualization ng kailangan kausapin natin na magsasend kami ng energy, ng Reiki healing. Okay. Tapos kailangan tanggapin nyo. Tapos ayun, sila mismo nagsasabi. Meron pa nga nasa hospital Yung nasa hospital, hindi makakausap. Kausap ko yung anak. So sabi ko ganito gawin natin. Sige, kailangan walang doktor. So gagawin natin siya. Mag-visualize tapos yung may sakit, unti-unting parang nakatayo. Kasi ang witchcraft naman yun Kaya kailangan talaga ng healing energy. Pag natanggal natin yung negative energy ng tao, sunod na yung physical. Paano yung kung hindi makausap yung pasyente? So okay naman yung Okay lang kaanak. kasi nandun yung anak May go signal naman yung kaanak. Alright. Ikaw, Brother J? Cosmic healing, yun yung ginagawa ko. Binivisualize ko naman yung tao. Tapos sinisendan ko siya ng mga energy yung kailangan niya na para mas bumalik yung kanyang lakas. Pinapadaan ko ito sa solar plexus ng tao. Kasi nandun yung pinaka-point ng energy. Dito rin yung absorber natin. So dito natin siya padadaanin para bumukas o magliwanag siya ulit. Ayun yung mga ginagawa ko po. So may feedback naman pag Yes. okay na ako, Brother J, maraming salamat. Opo, marami rin pong nagamot din natin. Ayan, salamat, Brother J. Ikaw, Miss H, ano naman ginagawa mo? Quantum healing. Quantum healing, paano yun? Yung quantum healing, kung kailan siya nagkaroon ng sakit, and from that time, doon ko po siya i-heal. Kasi yung length ng pagkakasakit niya, medyo bumigat na yun. So, kung ano yung origin, kung saan siya nagkasakit? Kung kailan po. Kung Kasi kailan? quantum po siya. Doon mo... Opo. So, kumbaga parang quantum jump pabalik.
So para ka pala nagta-time travel mo. Opo. So parang doon sa time na yun, halimbawa, nagkasakit siya Monday, pupuntahan ko siya nung Monday na yon, and I will heal that person from that day. Oh. So- Pero sandali, di ba dapat before that day? Hindi, doon nga po kung kailan siya nagkasakit. Before siya nagkasakit? Opo. Yun. Kung Oh. kailan. Parang bumalik siya. Parang bumalik. Aagapan mo siya. Yes. So kukunin mo yung sakit na yun, parang i-dissolve mo yung problem. Hindi naman mo. actually dissolving, pero i-minimize natin yung impact na pwede pang mangyari dito sa current natin to future. Mm. So kumbaga parang ibabalik, mag-spiral po tayo pabalik doon sa kung kailan siya nangyari, present at saka sa future. Ayan, galing ha. Sa animal healing, Miss Maricris, ikaw, you do healing with sa mga animals. Ano yung ginagawa mo? Yes, I have Reiki, no? I'm also a Reiki practitioner. I'm a Reiki master. So I ask the animal also. Sa condition ko naman, no, dahil animal communicator ako, it's the animal that I ask permission from. Paano mo ginagawa yun? So, animal communication, mag-uusap kami, usually telepathically. Ganun. Natatawa si Brother J. Kailangan, arf, 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 arf. Ganun. Yun, mahirap. Sige. Pinapatawa lang natin yung mga nakatutok. Hindi, pero ganun din kasi sa tao, if they don't want the healing. There are cases kasi where, for example, yung animal is near end of life, no? For example, ganyan. So, and of course, nagpapanik yung mga owners nila, di ba? Kasi very poor yung health ng animal, natataranta sila, di nila alam gagawin nila. Pagpalagay na lang natin na yung mga medicinal approach hindi na gumagana, no? So, lalapit sila ngayon sa akin, they will ask for healing, but then the animal will refuse, no? Kasi they also honor the natural form of transition, no? Dying, yes. So, yung iba nagre-reject. Pero yung mga hindi nagre-reject, I send them Reiki energy. I also have EFT tapping as a healing modality. And then I also that? Ano? EFT. EFT tapping. Paano yun? So there are several points in the body where you can transpose yourself as the body of the patient that you're healing, and then you will tap on several points of the body that's supposedly going to relax the etheric body. So parang energetic din. Sa energy level mo siya hinihil. Sa EFT sa tapping. astral body mismo. Yeah, parang ganun. Oo. Ano yun? Ikaw mismo, igagano yung sarili mo? Kasi Pero parang top talaga ako. i-project mo yung sarili mo sa kanya? Yes. I actually do Pwede that. rin ba ito sa tao? Oh, actually, yung EFT tapping is already suggested as a form of stress and post-traumatic stress relief for military men. Scientifically? Yes. For military men, for police officers, mga ganyan, yung mga high-stress jobs, no? Ginagamit na nila yan ngayon. So, that's really proven and effective. So, medyo ano yan, scientific and medical at the same So time. kung masakit ang ulo, ano gagawin? Gano'n ba? Paano? Bumili po ng alaksan or may Hindi, pero ganun. Hindi nga, seriously speaking. Seriously speaking, no, masakit ulo mo, I would suggest Reiki first. Kasi Reiki is very, very calming. Mabilis talaga yung effect. EFT tapping is more on stress relief, yan, yung mga anxiety, ganyan, depression, can be reduced by doing EFT tapping. And lastly, yung form of modality na ino-offer ko rin for healing animals is also pendulum healing. So, I send them pendulum commands to help them heal kung ano man yung situation nila. And there are other modalities din na tinatry ko for animals. Kasi sa totoo lang, animals are very receptive to energy. Yes. Oo. So, it's very easy to work with them. Minsan kasi yung tao, yung belief system ng Ang tao tao kasi mas matigas ang nagbo-block. ulo eh. Oo, Mga naboblock. animals. Yeah, tapos magtatanong, inosente. hindi po ako gumaling. Bakit po ganun? Alright, so wala tayong oras sa ating Gabi ng Misteryo. Mamaya po sa mga nakatutok po sa ating programa sa Misteryo Musika, wala na pong telebisyon. Pero tuloy po ang ating airing sa DCRH Radio. No? So far, Brother Elias, ang karaw pwede natunghayan and ma-contact for your services kung may mga problema sa kanilang mga lugar about energies? Bukod po sa pagki-cleanse po ng bahay, nagsasagawa po rin ako ng Reiki. Bukod doon, yung pong astral healing. Alright.
Ayan, maganda rin yung astral healing. Apo. Anong ginagawa ang pinapa-astral mo yung Apo, doon mo ihihil sa astral Opo. Meron kasi mga level? tao na katulad niyan, merong tao na mabigat yung pakiramdam, hindi maganda, i-astral natin siya para malaman niya yung cause. Mhm. Gawa ba ng tao, gawa ba ng hindi nakikita. Gawa ba ng demonyo, Oo, kasi, ng kanto, so, gawa ba ng... Pag in-astral ko, unang-unang kailangan, hindi sila matatakot. Okay. So tapos, yun, ako sa iba kasi yung ginagawa kong proseso, yung iba kasi kailangan sapian eh. Ako hindi. Oo. Ikaw yung makikipag-usap dun sa elemento, kung elemento siya, kung ano yung nagawa mo, kung nasaktan mo sila, o nagustuhan ka. Normally, karamihan nagustuhan ng mga elemento. Ayan. Saan ka raw pwede makontak? Sa FB po, Elias Pascasio na lang po. Salamat, Brother Elias. Miss H, saan ka raw pwede makontak for your services sa Divine Healing Divine Love Energy Healing Love Energy Products Healing Services. So, yun po. Dun lang po nila ako kontakin. So, pwede naman silang magpa-consult kung ano man yung kailangan nila. And the services are flexible naman. Hindi lang siya for like this or like that. So, it's open. It's open. Depends on your healing. Saka itong mga mga healing techniques nila, combination na to ng tradition saka modern healing, ano? And galactic. Galactic yan. Gusto ko yan. Galactic healing, ano? Brother Jay, saan pwede makontak ang Spiritual Guide Philippines? Sa grupo ninyo, no, meron din kayong mga ganong mga ginagawa, no? Apo, meron For din po. healing. So sa amin naman yung mga shamanic healing, Yes, yung ganon, nature healing, and then yun, message lang po kayo sa Spiritual Guide Philippines. Ayun. Salamat. Miss Marie Chris. Yes, ako po ay isang animal communicator at mahanap niyo po ako sa aking Facebook page, facebook.com/the @voiceless.whispers, yes. Ayan. Yung services ko po limited po sa animals natin. Ayan. Salamat. Thank you so much. Uy, salamat to. Meron na akong nakikitang next topic next week, ha? Baka matunghayan natin ang tungkol sa mga galactic beings uli. Abay, may nagpaparamdam ng mga unidentified flying objects dito sa live chat ng DCRH. Ano, ha? Salamat po sa matumutok po sa ating programang Gabi ng Misteryo. Sa ilang saglit ho ang programang Misteryo Musika. Pilipinas ang oras, 11:01 ng gabi. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.